Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan itong sentro ng low pressure area na ating minomonitor sa layong 285 km silangan ng Infanta, Quezon. Sa ngayon, nananatiling maliit yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero sa mga susunod na araw, hindi pa rin natin tinatanggal yung posibilidad ng development into a tropical depression. Samantala, ito namang southwest monsoon o yung hanging habagat ang patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So dito sa ating latest satellite images, makikita natin itong mga makakapal na kaulapan currently sa kanlurang bahagi ng Luzon area. Ito yung mga clouds associated sa ating southwest monsoon. Dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng habagat, for the next 24 hours, magpapatuloy itong makulimlim na panahon at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Particularly sa Metro Manila, most of Central and Southern Luzon, buong Visayas at itong northern portion ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particularly itong area ng Northern Luzon at itong southern portion ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang mararanasan. Kasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng low pressure area na sa kasalukuyan ay nasa silangang bahagi na nga ng ating bansa, particularly sa eastern section ng Infanta, Quezon, ay magdudulot ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa bahagi ng Bicol Region, Quezon, as well as sa area ng Aurora. Samantala ito namang habagat, so sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa, ay makakaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms throughout the day dito sa area ng Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa nalalabing bahagi ng Calabarzon, as well as buong Mimaropa. Sa mga nabanggit na lugar, especially itong Southern Luzon area, dahil sa mga susunod na araw, inasahan natin yung patuloy na pag-iral ng habagat. Maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flash floods at landslides. Papatuloy yung generally fair weather, medyo maaliwalas sa panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin dito sa area ng Northern Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan, nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, Central and Eastern Visayas, makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. So, cloudy skies at sasamahan niya ng mga scattered rain showers at thunderstorms. Samantala, itong area ng Palawan as well as itong Western Visayas and Negros Island region ay maulap na kalangitan rin ang ating mararanasan ngayong araw. Dala naman yan ng southwest monsoon o habagat. Itong northern portion ng Mindanao, itong area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, asahan na rin natin ang papatuloy yung mga kaulapan ngayong araw at babagsak yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat mamayang hapon hanggang sa gabi. Mas maaliwalas sa panahon, so improving weather conditions na ang ating inaasahan dito sa Southern Mindanao sa mga nakarang araw dahil sa epekto ng habagat, tuloy-tuloy na pag-ulan ang ating naranasan over these areas. So kahit na improving conditions na over Southern Mindanao, kung magkaroon naman tayo ng mga panandaliang pag-ulan na dala ng thunderstorms, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga flash floods at landslides. Kaya mag-ingat pa rin tayo dito sa area ng Barm, Socsargen, at Davao Region. At ito naman yung ating latest weather advisory na in-issue kaninang alas 5 ng umaga. So ngayong araw, makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ng habagat. 50 to 100 mm sa pag-ulan ang posibleng maranasan over these areas. So starting with Palawan, sa bahagi ng Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, dito na rin sa area ng Occidental Mindoro, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Provinces, Catanduanes, Quezon, bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Metro Manila, sa bahagi ng Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, at sa Bataan. So makikita natin, no, maraming areas ngayong araw ang makakaranas ng mga pag-ulan, dulot din ng pinagsamang epekto ng low pressure area at ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So sa eastern section ng ating bansa, most likely yung mga pag-ulan na yan ay associated sa ating low pressure area.
Meanwhile, yung central and western sections ng Luzon at Visayas, ito yung mga pag-ulan na associated